Kadadating lang ni Honda Click 160 dito sa Pilipinas at samut-saring komento yung nabasa natin sa comment section ng mga nag-upload ng video sa YouTube. Ibig sabihin, nahati pa din opinion ng mga Filipino riders kung bibilhin ba nila ang Honda Click 160. Sa video ito pag-uusapan natin ang Honda PCX 160 sa kabila ng paglabas ni Honda Click 160. Alin nga ba ang pipiliin ng Filipino riders? Pero kung bago pa lang sa channel ko ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and i-click ang notification bell button upang updated ka sa mga videos na i-upload natin. Unahin natin nandiyan yung specification ni Honda PCX 160. Siya po ay 4-stroke, 1-cylinder, single overhead cam, 4 bulbs, liquid-cooled, fuel-injected, ESP Plus engine, at nagbibigay ng maximum power na 15.8 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque of 15 Nm at 6,500 RPM. At may bigat na 131 kg, may seat height na 764 mm, at may ground clearance sa 135 mm. So pagdating po sa bandang harapan ni Honda PCX 160, makikita po natin yung kanyang pagka-elegante. No? Napakaganda po ng kanyang design at ang kanya pong ilaw, nalagay lahat ito ni Honda is naka-LED na din. At may sticker po tayo ditong Honda at may smoke visor po tayo dito. And then pagdating po sa kanyang suspension, siya po ay still naka 31mm telescopic fork suspension. Braking system, siya po ay naka CBS at siya po ay naka disc brake with Nissan caliper. At ang sukat po ng gulo niya sa unahan is 110 70/14 IRC tires po yung nilagay dito ni Honda. At ang kanya pong mugs is kulay black ano. At pagdating po sa kanyang taillight, yan po ay naka-LED na din. Ang kanya pong suspension sa likod is naka-double shock suspension. At ang sukat po ng gulong is 130 70/13 tubeless. Welcome sa kanya pong braking system. Isang maganda kay Honda PCX 160 ay siya po ay naka-disc brake na din. Yung kanya pong muffler, may heat guard cover na din. Protected na po yung ating backride. At the good thing ay malayo po yung putres ng ating backride. Ano, talagang safe na safe tayo doon sa ating muffler. Tingnan po natin yung kanya pong meter panel. Alright. Yan po lahat ay digital na. Makita po natin dyan yung time. And then oil change indicator po dito. Ano, kung kailangan na po natin magpalit ng langis. Odometer, speedometer. And then may sell button po tayo dito. At sa kabila may set. And then, sa left side naman, makita po natin yung battery life indicator natin, turn signals, high and low beam indicator, makita po natin dyan. So, isang maganda dito kay Honda PCX 160, napakalaki po nung kanyang turn signals indicator. Ano? Kitang-kita talaga. Then, right. And then, nandito po yung ating idling system indicator, kung naka-on po yung ating idling system. Right, makita po natin dyan. So lahat naman ng information na kailangan natin malaman ay nandito po sa ating digital na meter panel. And then sa left portion naman makita po natin yung high and low beam. Busina na po natin. So yan po ay aftermarket na yung kanyang busina. No? PIA horn. Turn signals button natin nandito po sa ating left side. At sa right side naman makita po natin yung idling system button natin. Kung kailangan po natin i-on yung ating button. So i-on lang po natin. At within 5 seconds, mamatay po yung makina kapag nasa traffic po tayo. Pagdating po sa fuel consumption at sa battery life natin, ay makakatulong po yung ating idling system. At yung po ating starting system na push button nandito na. Wala na po siyang kickstart. At the good thing na nilagay dito ni Honda, yan po ay may built-in hazard na. Alright. Swabing-swabe yung kanyang meter panel. Napaka-visible ano. At pagdating po sa kanyang ignition, siya po ay keyless na. No? At the same time, katabi po ng ating button, yung ating pong button ng fuel and seat. So hindi na po natin kailangan bumaba kung tayo po yung magpapagas na kasi nandito po yung ating gas tank na may 8.1 liters na fuel capacity. Tingnan po natin yung upuan. Tapat lang po natin yung ating ignition dito sa seat and fuel. Pwede po natin yung upuan. Tiyanan. Yan po yung ating compartment na may 30 liters na capacity. So kasyang-kasya po dito ang full face helmet. Depende sa size. And then madami tayo pong gamit na malalagay dito. At ang good thing pa dito ay pwede po tayo maglagay ng documents dito. Nilagyan po sa part na ito. Ilalim ng ating bangko. Pagdating po sa, sa side pocket dito po sa left portion, same lang naman sila ni Honda PCX at ni Click na may USB charging port tayo dito na built-in. Then at the same time ay medyo malalim. So medyo malaki lang talaga yung kay Click 160. At samantalang si Honda Click 160 naman po ay siya po ay pagdating sa kanyang engine specifications po ay 4-stroke, single overhead cam, 1-cylinder, fuel-injected, liquid-cooled ESP Plus engine, 4 valves at ibibigay ng maximum power na 15 horsepower at 8,500 RPM.
At pagdating po sa fuel consumption ni Honda Click 160, siya po ay nag-average ng 46.7 kilometers per liter. Ito naman po si Honda PCX 160 ay nag-average ng 45 kilometers per liter. At pagdating po sa bigat ni Honda Click 160, siya po ay may bigat na 115 kilograms yung kanya pong CBS version. At may ground clearance po siya na 138 mm at may seat height na 778 mm. Pagdating po sa bandang harapan po ni Honda Click 160, kung mapapansin nyo naman talaga malaki yung ginawang changes dito ni Honda. Talaga napakalapad nung kanya pong front pairings. Makikita po natin na lahat ng ilaw niyan LED na. Yung kanya pong daytime running light ay may division na, unlike to sa mga previous model na isang diretso lang yung kanyang ilaw na daytime running light. Yung sukat ng gulong niya sa unahan na may sukat na 180 by 14 tubeless. Ang brand po ng gulong niya, tingnan po natin yung brandang gulong is Federal. Then ang sukat po ng gulong sa likod is 120/70 by 14 tubeless. The good thing pagdating sa sukat ng gulong pinalaki ni Honda at pagdating sa safety features is advantage talaga kapag malaki yung sukat ng gulong. And then yung kulay po ng mugs niya is hindi naman siya gold Pero maganda yung kulay ng mugs niya. And then suspension is still naka monoshock swing arm suspension. Ito yung si Honda Click 160. So silipin po natin yung kanya pong meter panel. Makikita po natin same lang naman nung Honda Click 125 at 150. Yung size ng kanyang meter panel, lahat po yan ay naka-digital na. Makikita po natin yung fuel consumption, odometer, speedometer, time. And then sa taas po yung turn signals, check engine indicator, high and low beam indicator, battery life indicator. Yan po yung mga makikita po natin dyan. Then siya po ay may select and set button dito. So pwede po natin yung select. Okay, makikita po natin trip A, trip B. Okay, then average per kilometer. Makikita po natin dyan. And then yung battery life indicator po natin, makikita din po natin dito sa ating meter panel. At isa pang maganda dito, nandito pa rin yung ating sabitan ng gamit. Napaka-friendly nitong Honda Click 160 kasi flat footboard pa din. So, kung gagamitin natin pang service, pang daily use, or pang negosyo ay swabing-swabe itong si Honda Click 160. And then ang kanya pong compartment, though hindi naman kasya po dito yung ating full face helmet, para may mga lalagyan din tayo dito. At naguting nandito po yung kanyang coolant. Alright. Mas madali tayo mapagsalin po ng ating coolant. Ang kanya pong fuel tank capacity is 5.5 liters pa din. Same with 125 na 5.5 yung fuel capacity niya. Grab bar, okay naman yung kanyang grab bar. Naiba yung design dito sa part na to. Alright, so riding position papakita po natin kay Honda PCX 160. And the reference type po ay 511. So naka-center stand siya. Lapat pa naman yung ating dalawang paa. Then sound check na po natin. Ito po yung tunog ni Honda PCX 160. So pag mag-start po tayo, pigain lang po natin yung ating left lever and then yung ating push button. Alright. Then, hindi pa naman masyadong maingay yung kanyang panggilid. Kasi almost bago pa din lang naman to si PCX 160. At pagdating po sa kanyang handlebar, isang maganda. Panalo dito si Honda PCX 160. Siya po ay naka-naked handlebar. At riding position, makita po natin, 5'11 ako kahit sumagad po ako dito sa huling bangko niya, dito sa dulong bangko. Unlike kay Honda Click 160 na kapag sumagad po tayo dito sa upuan, talaga yung tuhod natin, kung ikaw ay may katangkaran, tatama talaga dito. Yun yung isang bagay na hindi rin nagustuhan ng mga riders, lalong-lalo na yung may mga biniyayaan ng tangkad. Pakita po natin. Dito po kay Honda PCX 160, ay design talaga siya for touring. Napaka-elegante. Alright. Positioning, swabing-swabe, napaka-komportable. So, pwede po tayong umunat. Pwede tayong mag-drive ng ganito kung tayo na po yung napapagod. Kung tayo nangangalay na sa long drive. Pagdating naman po sa presyo ni Honda Click 160, siya po ay may SRP na 116,900 pesos. At ito naman pong si PCX 160 ay may SRP na 120,900 pesos. 4,000 yung difference ng dalawa sa presyo. At pagdating naman po sa mga specifications, sa designs,
ay talagang madami pa din ang pumipili kay Honda PCX 160 kasi nga po it is good for long drive at pagdating sa riding position napaka-relax. Kaya ang tanong, alin nga ba ang mas sulit sa dalawa, Honda PCX 160 or Honda Click 160? Para sa akin, ito naman po ay personal reference ko lang, disclaimer lang. Kung gagamitin ko ang isang unit for long drive, kung ako ay nag-loop, Philippine loop or not, or kung anong loop man yan, so mas gugustuhin ko itong si Honda PCX 160 kasi po yung kanyang size. So mas maganda kasi kapag malaki ang motor nun, medyo yung comfortability ay nandun. And then pagdating po sa kanyang tank capacity na may 8.1 liters, talagang malayo na yung marating natin. Malelesin natin yung pagpapasali ng gasolina. At where comes sa riding position, is napaka-relax nitong si Honda PCX 160. At kung gagamitin naman po natin ang isang unit for daily use, pang service, o kaya pang negosyo, is panalong-panalo itong si Honda Click 160. Kasi may lalagay po tayo sa flat footboard natin na kung anong gamit na dala natin, may sabitan po tayo. At ang problema lang kay Click 160, hindi nila in-upgrade yung kailang tank capacity. Same with 125, 5.5 liters pa din. At the end of the day, yung riders pa din naman masusunod kung alin po ang unit na gusto niya. At nabigay lang po tayo ng konting information about Honda PCX 160 at Honda Click 160 kung alin ang mas pipili natin. So para sa akin, okay na okay itong dalawa, panalo-panalo, where comes sa design, engine specifications, and sa presyo, okay na okay naman, panalo tayo dito. At depende na nga lang kung saan po natin gagamitin ang isang unit. Ito po yung kanyang remote na may answer box system at may anti-alarm system. Alright, PCX 160. Start lang natin. So, kailangan natin magpa-change oil. So, isang bagay talaga maganda dito kay PCX 160, yung kanya pong riding position. 5'11 tayo pero yung tuhod ko napakalayo. And then yung kanya pong, kung mapapansin nyo, yung kanyang turn signals na napakalaki, talagang napaka-visible. Kung ikaw naman po ay 5'6" in height, though may kataasan ng seat height ni Click 160, so pasok naman yun sa mga ganong height pa din. Sa fuel consumption, hindi naman naghuhuli yung dalawa. Kasi sa pag-aaral ng Honda, itong si Click 160 ay 46.7 kilometers. And then ito pong si PCX na actual test drive natin last time, nag-average po tayo ng 45 kilometers per liter. Yung kanya pong busina at ilaw is na yan, hindi ko napakita kanina eh. Ito po ay aftermarket na, naka-PIA horn na to, at saka may auxiliary lights na. Ayan po yung kanyang busina. The same time kasabay po yung passing light. So pinalagay na lang yan. So wala itong built-in na passing light si PCX 160. On po natin yung ating idling system. Kikita po natin doon sa ating meter panel, naka-on. Isang bagay kay PCX 160 is dalawang variant po nilabas dito sa Pilipinas. May ABS po tayo, and then may non-ABS. So ito po ating gamit is CBS version, Si Click 160, ang nilalabas pa lang nila yung CBS. Hindi natin alam kung ilalabas po nila yung ABS dito sa Pilipinas. So may mga riders na naghihintay din nun kung ilalabas nga ba nila yung ABS version. May nagsasabi kasi na yung ABS version nun is disc brake yung likod. Though I'm not sure about that naman, nababasa lang natin. Kung tama man yun, ay much better. Alright, chill na chill tayo dito kay PCX kasi yung paa natin pwede nating stretch. Yan po yung ating busina na may kasamang passing light. CBS version okay naman kahit hindi naka ABS, diba? Though mas maganda pa din kapag ABS when it comes to safety features. Talagang may mga sudden brakes tayo, maasahan talaga yung ABS. Yung hatak nito maganda, wala tayong problema kasi 4 valves na.
Alright, pwede tayong munat. Advantage talaga kapag mahaba yung motor o malaki, ano. Ito kasing si PCX 160 is max scoot yung dating. Si Click 160 is 40 yung dating niya eh. Kaya talaga may mga riders na pipiliin pa din si PCX 160 sa pagkabila ng paglabas ni Click 160. So ito lang naman nababasa ko ha, opinion lang nito ng iba, na kung ikaw ay bibili din lang naman ng Honda Click 160 at kung daily use lang naman ang gamit mo at isa kang practical na rider, ay mag Click 125 ka na lang. Kasi pares naman silang liquid cooled, fuel injected. Nagkaiba lang sila sa engine displacement. Yung meter panel same lang naman, na naka digital lahat. At yung mga buttons same lang naman. Wala lang idling system si Honda Click 125. I'm not sure pero alam ko wala. At kung gagamitin mo pang negosyo o kaya ano mo yun, pagkakakitaan mo yung motor mo, ay mag Click 125 ka na lang. Yeah. Kasi yung performance ni Click 125 is talagang wala tayong masasabi. Alright, at maraming salamat nga pala kay Brother JB sa pagkopera ulit ng kanyang PCX 160. So ngayon po ay ibabalik na natin at kukunin natin si Sniper. So nandito pa din sila. Alright, maraming salamat po. This is Blackman Moto again. At ibabalik ko na po ang motor na to, PCX 160. Alright, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. This is Blackman Moto again. At magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. Ingat po tayo palagi. Ride safe. God bless. Bye bye.